Alam mo, minsan hindi naman kakulangan sa galing ang problema, kundi kakulangan sa paniniwala. Sabi nga ni Theodore Roosevelt, "Believe you can, and you're halfway there." Isipin mo to, ilang beses ka nang umatras hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil feeling mo hindi mo kaya. Yung tipong hindi ka pa nagsisimula, talo ka na agad sa sarili mong isip. Pero paano kung baliktarin natin? Paano kung sa susunod na may pagkakataon, kahit maliit lang, sabihin mo sa sarili mo, subukan ko lang, baka kaya ko. Hindi mo kailangan maging sigurado. Hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang maniwala kahit konti. Kasi yung konting paniniwala na, yan ang unang hakbang. At minsan, yun lang talaga ang kulang. Hindi mo pa man nararating ang goal mo, pero dahil naniwala ka, nakalahati ka na agad. So ngayon, tanungin mo sarili mo, anong bagay ang hindi mo ginagawa dahil hindi ka naniniwala sa sarili mo? Baka oras na para baguhin yun. May isang lalaki na araw-araw dumadaan sa isang maliit na tindahan sa kanto. Tuwing dadaan siya, napapatingin siya sa isang lumang gitara. Matagal na niyang pangarap matutong tumugtog. Pero lagi niyang sinasabi sa sarili niya, hindi ako marunong, hindi ako bagay dyan. Pangarap? Isang araw habang nakatayo siya sa harap ng tindahan, napansin siya ng matandang may-ari. Gusto mo ba yan? Tanong ng matanda. Ngumiti siya, medyo nahihiya. Oo, pero hindi ko kaya. Wala akong talent. Ngumiti rin ang matanda, sabay sabi, sigurado ka o hindi mo lang sinusubukan? Parang may tumama sa kanya. Umuwi siya ng araw na iyon, dala-dala yung tanong. Hindi siya mapakali. Hanggang sa kinabukasan, bumalik siya sa tindahan at binili niya yung gitara. Sa unang araw, sintonado. Sa pangalawang araw, masakit ang daliri. Sa ikatlong araw, gusto na niyang sumuko. Pero sa bawat pagkakataon na gusto niyang tumigil, inuulit niya sa sarili niya, baka kaya ko. Araw-araw kahit 10 minuto lang, tumutugtog siya. Lumipas ang mga linggo. Yung simpleng pag-strum, naging melody. Yung ingay, naging musika. Hanggang isang gabi, habang tumutugtog siya sa labas ng bahay nila, may batang napahinto at nakinig. Kuya, ang galing mo. Napangiti siya, hindi dahil perpekto na siya, kundi dahil naalala niya kung saan siya nagsimula. Napagtanto niya, hindi naman pala talent ang kulang sa kanya noon. Paniniwala lang. At nung naniwala siya, nakalahati na pala siya sa pangarap niya. Alam mo, hindi talaga nasusukat ang tagumpay sa dami ng beses na panalo mo, kung hindi sa dami ng beses na bumagsak at bumangon ka. Success is falling 9 times and getting up 10. Yan po ang sabi ni John Bon Jovi, isang sikat na mga awit. May isang lalaki, si Edwin, pero hindi ako yun, kapangalan ko lang. Simple lang ang pangarap niya, maging successful para matulungan ang pamilya niya. Unang attempt niya, nag-apply siya sa trabaho. Rejected. Pangalawa, nagtayo siya ng maliit na online business. Nalugi. Pangatlo, sumubok ulit siya pero ibang idea naman. Pero ganun din, walang bumili, nalugi o rejected. Hanggang sa umabot na pang siya ang attempt niya. Pagod na siya. Pero isang gabi, nakaupo siya mag-isa, nag-iisip. Sabi niya sa sarili niya, siguro hindi talaga para sa akin to. Pero naalala niya yung sinabi ni John Bon Jovi na success is falling 9 times and getting up 10. At doon napangiti siya ng konti. Sabi niya sa sarili niya, kung pang siyam pa lang ito, ibig sabihin may pang 10 pa. Kaya kinabukasan, bumangon ulit siya. Matalino na, matatag na. Kaya sinubukan niya ulit, ibang diskarte, ibang approach. At doon may customer na. Sinundan ng isa pa, hanggang sa tuloy-tuloy na. Hindi dahil biglang naging madali, kung hindi dahil hindi siya tumigil. Minsan, hindi mo kailangang maging pinakamagaling. Kailangan mo lang hindi sumuko.